May mga umagang hindi na masakit, hindi rin masaya, tahimik lang, parang may napagod sa loob mo na hindi na humihingi ng paliwanag. Nagising si Leia na walang hinahanap na mensahe, walang hinihintay na tanong, walang inaasahang, "Kumusta ka?" Sa kusina, gumawa siya ng kape. Pareho pa rin ang timpla. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na rin siya nag-aayos para mapansin. Nandoon si Marco sa sala, nakaupo, tahimik, parang matagal nang nandyan, parang matagal na ring wala. "May lakad ka?" tanong ni Leia. Hindi para magtanong, para lang marinig kung may sagot pa. "Sandali lang," sagot ni Marco. Hindi siya tumingin, tumango si Leia. Dati doon nagsisimula ang kaba. Ngayon wala na. Pumasok siya sa silid, binuksan ang cabinet. May ilang damit na hindi na niya ginagamit. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil matagal nang wala nang pupuntahan. Umupo siya sa gilid ng kama. At doon niya napagtanto, hindi na siya nasasaktan. Napagod na siya. Bumalik siya sa sala. Nakatayo na si Marco. "Uuwi ka ba?" tanong ni Leia. "Hindi ko alam," sagot niya. Tahimik si Leia saglit. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, "Hindi na ako maghihintay." Napatingin si Marco. Parang nagulat. Parang hindi handa. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Leia. Hindi para pigilan ang luha, kundi para panindigan ang desisyon. "Matagal na akong nandito," sabi niya. "Hindi ka umalis. Pero hindi mo na rin ako pinili." Walang sigaw, walang away. "Pagod na akong umasa sa katahimikan," dagdag niya. "Pagod na akong maghintay sa taong hindi na sigurado." Tahimik si Marco. Walang sagot. At doon mas naging malinaw ang lahat. Kinuha ni Leia ang bag. Hindi mabigat, pero sapat. Paglabas niya ng bahay, malamig ang hangin. Hindi dahil gabi, kundi dahil may iniiwan siyang matagal niyang kinapitan. Huminto siya sandali. Hindi para lumingon, para huminga. May mga pagmamahal na hindi mo kailangang ipaglaban hanggang maubos ka. May mga pag-alis na hindi pagkatalo, kundi pagligtas sa sarili. Sa gabing iyon, hindi umiiyak si Leia. Hindi rin masaya, pero payapa. At minsan, sapat na yon. May mga babaeng hindi iniwan. Sila ang umalis. Hindi dahil mahina, kundi dahil natutong piliin ang sarili. Kawikaan 23:4. Ingatan mo ang iyong puso sapagkat dito nagmumula ang buhay. Isulat sa comments ang salitang ka-smart kung dumating ka na rin sa puntong pinili mo ang sarili mo. I-share ito sa babaeng tahimik pero matapang. At abangan ang susunod na episode ng MGA Love Story na hindi nagtagumpay. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.